Maayong buntag, simbalay! Hallelujah! Pakpakan sa nato ang Ginoo. Ingna imong tapad karon, maayong buntag igsuon. Praise the Lord, no? Another month, another na pod nga celebration sa pagkamaayo ni Lord sa atuang kinabuhi karong adlaw. And so, we would like to welcome ang matag usa sa ato ang simbalay karon. May it be sa online and on-site nato nga location. Welcome ka igsuon. Ingna imong tapad again. Welcome ka igsuon. Praise God. And if you are first time today, naka-join sa simbalay, no? Grabe, si Lord excited nga mailhan ka more. And excited si Lord nga motabang sa imo ang journey sa pag-build sa imong relasyon diha sa Ginoo. Hallelujah. So I would like also to encourage each and everyone, no, let us share this live video today in our YouTube channel, Jesus is the Way, the New Testament Church. Let us share the love of Jesus sa mga people. Tungod kay karon nga panahon, truly nagkinahanglan ang matag usa sa gugma sa Ginoo. Kisay nagtuo ana. Amen. I believe daghan ang nagtuo. And so, daghan pod ang nag-engage karon sa ato ang simbalay. Manindog ta igsoon as we begin our simbalay in prayer. Ingon ang word ni Lord sa Salmo 112 verse 1, Daiga ang Ginoo, bulahan ang tawo nga nagtahod sa Ginoo, ug malipayon kaayo nga nagtuman sa iya ang sugo. Kinsay excited karon nga mutuman more sa sugo sa Ginoo. Amen. And so, we are also excited nga modaig sa atong buhi nga Dios. Come on, let us pray igsoon, pangita og imong partner, lalaki, babae, or mag-asawa mo. Sige, you hold hands together and let us pray. Atong idungo atong ulo, ipiyong atong mata. Allow nato si Holy Spirit na mamuhat sa ato ang kinabuhi more today. O Holy Spirit of the living God, Lord, we welcome your presence and we allow you, Holy Spirit, as we give praise to you today. Lord, O God, let your kingdom come and let your will be done. Lord, we declare, O God, that Lord, we your people, Ginoo, maghunger diha sa imo. Lord, change the atmosphere, O God, as we begin to go up into your presence. And as we dwell in your presence, O God, may every heart, O God, be ignited and be on fire more in serving you, Jesus. Holy Spirit, walay lain nga Dios nga among simbahon karon, Lord. And so, O God, among daigon imong ngalan, ug kay ikaw ang Dios nga grabe kagamhanan og dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, ang among kinabuhi diha lamang kanimo, Dios. I pray, O God, that we will have a fresh encounter with you today. Lord, salamat sa mga right of heart nga maduol diha kanimo. Thank you for the power of your blood nga mag-cover sa matag usa as we engage ourselves in simbalay today. Lord, we honor you, God. We give you praise. So glory belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, atong pakpakan si Lord. Let the joy of the Lord overflow sa matag simbalay. Come on, simbalay. Ipakpakin mo, come on. The day you made, so I rejoice and be glad in it. Come on, be joyful. And this is where I believe Declare that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. What we sing? The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy
joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. I've got the joy of the Lord. Oh, we declare, Jesus, come what may. You are worthy of all my praise. 'Cause you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Come on, clap your hands. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. Oh, we give you praise. Thank you, Lord, for the joy. So let it rise now. Come on, sing the light. Like a river, overflowing. Holy Spirit, you let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit, so let it rise like a river. It's overflowing tonight. Overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit. Come on, clap your hands. Submit to the joy of the Lord. I need you to jump. Come on, jump in the presence of the Lord. Jump. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Come on, give your victory. Give God your victory. The joy of the Lord is my strength. It's all that I'm feeling. The joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Oh, you are our strength. Oh, you joy is overflowing. She is my strength. Come on, clap your hands. Bless the Lord. Jesus, you're holy. I've got the joy. Yes. It's the joy of the Lord. I got the joy. Mama, we declare. It's the joy of the Lord. I got the joy. It's the joy of the Lord. Come on, keep alive. The joy of the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy.
joy of the Lord. Come, let us celebrate in the goodness of the Lord. Joy overflows. Oh, my soul, I will bless His name. Oh, God is within me, say. Oh, my soul, I will bless His name. Oh, God is within me, say. Oh, my soul, Bless His name. oh, God is within me, say. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on, lift up your hands to the King of Kings. We give you praise. Thank you, Jesus. Oh Lord, we worship you, God. We declare, Ginoo, as your joy overflows in our heart, Lord, we will declare your goodness among life. I love you, Lord. Come on, church. Sing your worship to the King. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Tingnan si Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, we declare. Oh, Oh, we and all declare. my life you have been faithful. Come on, itaas imong kamot as you declare. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, you are good. You are good. You are good. You have always been faithful to us. You are our God. Yeah, yeah, yeah. You are our God. So good. You are good to me, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, sing it out. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. You will go. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything.
Come on, ingna si Lord. All my life. And All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, you've been so good to me. Thank you, Jesus. Come on, let us pray. Heavenly Father, O God, truly, Lord, you're good sa among life. Salamat, Ginoo, na throughout, Lord, sa among journey with you, Lord God, wala mini magipasagdan, Ginoo. But nakita naman, Lord, ang imong mga kamot, Lord God, galid sa amoa sa sakto nga dalan as we obey you, Lord, with a right heart. Thank you, Holy Spirit, Lord. You're the joy of the Lord na overflows sa among heart, the fruit of the Holy Spirit, which is the joy mo overflow pa more sa among mga kasing-kasing. We bless your holy name. We honor you, O God. All glory belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, pakpakan sa nato si Lord. Hallelujah. Good morning again sa atuang matag usa. Ing naimong tapad before ka mo lingkod, ing na maayo always si Lord. Hallelujah! Sige, manglingkod na ang nagtuo nga always maayo si Lord. Let us get ready. Our 3Bs, our Bible, our book note or notebook and ballpen as we receive the word of the Lord today, dadon sa man of God, aning a church, aning a family. Let us welcome Pastor Rafi Kabusog. Pakpakan na to si Lord sa iyang life igsuon. Mayong buntag sa atong tanan. Salamat sa Ginoo. Last Sunday, nag-learn kita about growing faith. Ang atong faith, gidesign sa Ginoo. Dili stagnant, pero gatubo gid siya everyday. Atong faith must be a lifestyle. Di lang kay pag Domingo, di lang pag naa kay gampo ka, but it is our lifestyle. Makit-an sa atong mga words, sa atong mga action, o even sa itong mga desisyon ng ato ang pagtuo. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So, another na pod nga Sunday nga mo growth ang tanan o atong ma-discover ang meaning sa faith. Unsa gyud ang pagtuo. Let us open our Bible together. Hebrews chapter 11 verse 6 ingon ang God's word. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Karong buntag, ang ato ang topic is all about the purpose of faith. The purpose of faith. Ang katuyuan sa ato ang pagtuo. Mag-ampo tang tanan mga igsoon. Lord, we thank you in the name of Jesus. Another Sunday, another opportunity, Lord, nga mag-learn, mag-grow, mag-mature among faith. Salamat nga imong gi-design among pagtuo, Lord. Dili stagnant but growing, progressive each day. So Lord God, glorify your name, Holy Spirit. Ikaw ang maghatag ng mong wisdom, understanding sa mga pulong nimo karong buntag. Ginoong Hesus, amo ning gihalad kanimo, Lord, ang among kinabuhi o ang pagdiscuss sa mga pulong nimo. Thank you, Father. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Ignay mong tapad, the purpose of faith. Ang purpose sa atong pagtuo. So, muna nga, tanan nga dagat sa tong kinabuhi pag nana ka sa nangalagad na ka sa Ginoo, ingon ang Romans 8:28, all things work together for the good according to God's purpose to every person who loves God and to those who are called by God.
So tananta na purpose, even our faith, no, atong pagtuo na gani purpose. Mo na nga unsa man ang function nani. Pag moingon ganita nga purpose, meaning to say na ay function. Unsa ang papel sa atong pagtuo diha sa Ginoo. So mo nang atong i-discover karong buntag, what is the purpose of our faith? Diba? So, and then ato pang ma-discover unsa may meaning sa pagtuo nato. Because sa kingdom sa Ginoo, when we serve God and in God's kingdom, karon di pa nato makita, but ato ang masinati, ma-experience nato ang power sa kingdom sa Ginoo. Like for example, no, the primary evidence nga na ang kingdom sa Ginoo na ay transformation sa kinabuhi. Ang tao nga nag-serve kay Lord, matransform siya. Meaning to say, buhi, active ang kingdom sa Ginoo. Pero physically karon sa kalibutan, di pa nato makita. Okay, because ang kingdom ni Lord, of course, naaman sa gitawag nga third heaven. No, langit. Third heaven, meaning the place where the throne of God reigns. No? Or the place where God's kingdom dwell. Muna, importante kaayo karong buntag ato ni ma-discover atong pagtuo. Sa may meaning ani. Because sa kingdom of God, ang currency is ang atong pagtuo. What does it mean about currency? Sa may meaning ana. No, ang currency is mao na ang kanang mga transaksyon, no? Meaning na ay kung sa kalibutan pa ang atong ginagamit para na transaksyon is ang atong kwarta. It means na ay mapalit, na kay ma-receive. Okay? Meaning ang transaksyon na kay mapalit, na kay ma-receive. Or mag-function ang system sa kalibutan pinaagi sa kwarta. Ang kingdom po sa Ginoo, mag-function siya pinaagi sa tong pagtuo. So, munang without faith, ingon atong gibasa ganina, it is impossible. Ingon ang Hebrews 11 verse 6, atong ibalik na ingon, and without faith, it is impossible to please God. Lisod kaayo, malipay ang Ginoo sa imuha or mulihok si Lord sa imong life kung walay pagtuo. So, dili gid makalihok si Lord sa tao, sa imong sitwasyon, kung wala tay pagtuo sa Ginoo. Now, ang ingon pa, continue, anyone must believe that God exists, that He rewards those who earnestly seek Him. Katugyong nangita sa Ginoo, earnestly, every day, diligently nangita sa Ginoo, maoray makadawat, maka-experience sa answer, or makadawat sa reward sa iyang pagtuo. So atong i-remember, no, ang pagtuo, dili lang about naglaom lang ka, nga nay mo abot nimo nga tabang sa Ginoo. Pero ang pagtuo, it is a complete confidence in God's word, in God's character, and in God's commands. Mao na ang tinuod nga pagtuo, no? Wala naka-base sa ato ang emotion, wala naka-base sa ato ang intellect, wala naka-base sa ato ang wishful thinking, kung dili ang pagtuod naka-base sa God's word, God's character, and God's commands. So mao na ang tinuod nga meaning sa pagtuo, naka-base siya sa God's word, God's character, God's command. So without that, kana nga mga vital kayo nga mga elements para atong pagtuo mulihok gid siya, kailangan kumpleto ng tulo. Bisag wala pa nimo na nadawat ang imong giampo, pero sa pagtuo nimo, sure ka nga madawat gid nimo. Because ang imong pagtuo nakadepende sa Ginoo. God's character, ang karakter sa Ginoo,
Dili siya bakakon, dili siya mausab. Kung unsa yang gisulti, mao yang buhaton. So mo nang kinaiya sa Ginoo, masaligan. Amen. Trustworthy si Lord. Yang kinaiya dili bakakon. Masaligan ng Ginoo. Ingnom tapad, masaligan ng Ginoo. Amen. Masaligan ng Ginoo. Hallelujah. No, importante kay nga makabalota nga atong pagtuo wala nag-base sa atong emosyon, wala nag-base sa ato ang mga pangunahuna, kung dili naka-base sa God's Word. Manang usay matingala ta kung pagtuo mo nagwala man nay grow, mo nagwala man kay natubag ng ang akong prayer request wala man natubag sa Ginoo. Ang pangutana diha, naba kay God's Word nga imong gikuptan. Mao ang foundation sa tong pagtuo, ang God's Word. Wala gani God's Word diya, unsaon nimo pag-claim sa promise? Mura ra nag-Pilipinas ba? Dili ka makadaog sa kaso kung dili ka makabalo sa balaod sa Pilipinas. Manong kailangan na adjog kay attorney. Kay ang attorney mao'y nakabalo. Kanang attorney nga tarong lang. Mao'y nakabalo sa balaod sa Pilipinas, tudluan ka para i-fight nimo ang imong rights, para maangkon nimo ang justice. So para madawat nimo, masulbad imong problem, masulbad imong kaso, kailangan somebody nakabalo sa balaod sa Pilipinas. Sa ato apod, sa atong pag-serve sa Ginoo in God's kingdom, dili na to makuha, dili ma-activate ang ato ang rights as God's children without knowing God's Word. Kung di ta makabalo sa God's Word, dili gyud mo function ang atong pagtuo. Gamay lang gyapon, stagnant lang gyapon, dili siya mutubo pag wala kay nahibal-an, pag wala kay nakuptan nga pulong sa Ginoo. Ingnem tapad, God's Word is the foundation of our faith. Amen. So manang importante kay karon naa kay Word of God. Sa tua here, ato ginang lifestyle naningkamot ta by the grace of God, by the power of the Holy Spirit nga ato ang ma-lifestyle ang pagtuon, pag-read sa God's Word. Kay naa diha ang buhi nga mga saad sa Ginoo. Ug diha pod mabuhi ang atong pagtuo. Amen. Amen ba? So of course, ang atong pagtuo nakadepende sa God's command. Kung wala ka nakabalo sa gisugo sa Ginoo, dili ka makatuman. Kay naaman na sa obedience. Kung atong pagtuo walay obedience, patay man. Ingon ang Bible. James 2:17. Without action, our faith is dead. Wala ganit tayo action, wala ganit tayo mga buhat, meaning to say, wala tayo obedience ba? Sa sugo ni Lord, patay atong pagtuo. So mo nang, atong i-discover ka ng butang purpose ani sa ato ang pagtuo. Dagan kay mga tao nagunaw na, pag dagan kitag problema, ahya ra rin ta mo duol sa Ginoo. Ahya ra rin ta mo tuon niya. Nadili na siya gitawag nga lifestyle. Meaning to say, wala pa ka na belong sa kingdom sa Ginoo. Because in God's kingdom, ang currency lagi, ang system lagi sa Ginoo, mo function ng siya pag naatay pagtuo. So ang atong pagtuo diya, dili lang emergency, kung dili, it must be our lifestyle. Kada adlaw gyud naatay pagtuo si Ginoo. Lord, buhi ko because naa ka, na kay purpose, na kay plano sa kong kinabuhi. Whatever on sa kalisod, it seems impossible imong condition karon, kailangan imong faith mas greater than the impossibilities that you are experiencing today. Mas dako dapat ang pagtuo nimo kaysa mga butang nga murag imposible nga naa sa imo ang sitwasyon karon sa imong kinabuhi. So I declare and I pray nga mas greater imong faith kaysa imong fear karon. Kung naaman tayo kung naman tayo ipaglaban ang atong pagtuo sa Ginoo, mao ni ang atong pagtuo mo imong hatag na to kadaugan.
Romans 1 verse 17, the righteous shall live by faith. Ang tao nga matarong mabuhi siya pinaagi gayod sa pagtuo. So everyone who experience God, everyone who serves God, and everyone belongs in the kingdom of God, everyone follow Jesus must learn to live by faith. So again, ang mabuhi ka sa pagtuo, pinaagi sa pag-claim nimo, mabuhi ka pinaagi sa God's word. Okay, mabuhi ka pinaagi sa pagsalig nimo sa kinaiya sa Ginoo, God's character, nga dili siya ma-change. Ingon ang Bible, God is so merciful, tabangan niya maluluyo ng Ginoo, tabangan niya ang need og tabang. Kumutawag ta niya with all our heart, in spite and despite sa itong kinabuhi, at mga kapakyasan ingon ng Bible, kumutawag lang ta niya sa iyang pangalan, mutuo ta niya, God can hear us. Ingon ng Bible, Romans 10:11, dili pa kaulawan sa Ginoo ang nagsaling niya. So klaro kayo, no? Muna nga pag nakakay pagtuo, sigurado nga modaog ka bisag unsa pa nga pagsulay mong agian. Amen. So let our faith develop every day. So number 1, ang purpose sa itong pagtuo, faith connects us to God's kingdom. In Romans 5 verse 1 and 2, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege, where we now stand, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. So naatay access sa kingdom sa Ginoo because of our faith in Jesus Christ. That's why makakonek na ka sa kingdom sa Ginoo. Sa langit, makatawag ka, our Father in heaven. Sama sa gitudlo ni Ginoong Hesus, we can call God our Father in heaven. We have access in God's kingdom. Connected na ta sa kingdom sa Ginoo. So muna nga everyday mag-report ta dito, mag-ampo ta no sa Ginoo. We can pray to God every single day. Kana kay connection, Lord, protects me. I-bless akong pag-eskwela. Bless my family, Lord. I rebuke all the works of the enemy against my life. Lord, let your purpose prevail in my life. Ang imong purpose, Lord, may tabo sa akong kinabuhi. We can claim God's promises because naa kay connection sa kingdom sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagtuo na natay connection. So ato nang maklaim no ang mga saad sa Ginoo. John 1:12 atong basahon, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Meaning ani na nakay connection sa kingdom sa Ginoo, tanan nga nitoo nag-believe na ay pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon ang Bible, we become God's children. Anak na ka sa Dios. Importante ka, you're valuable. No, na purpose si Lord sa imong life. Kaya ayaw pa labi ka gool. Amen. Ayaw pa labi complain sa imong sitwasyon karon. But believe and speak the promise of God sa imong kinabuhi. Diha ka mabuhi sa mga saad sa Ginoo. Sa imong work, imong i-confess, Lord, i-bless mo akong trabaho. Sa imong negosyo, imong i-declare sa atin, Lord, i-bless mo akong negosyo, Lord. Sa imong pag-eskwela, imong i-confess, Lord, panalangin akong pag-eskwela, Ginoo. Sa imong family, sa mga challenge ka, Lord, bless my family, imong plano, Lord, matuman sa akong kinabuhi. Let your kingdom come and let your will be done in my family and all areas sa akong kinabuhi. Let our faith function the power of God's kingdom sa itong kinabuhi. So atong invite ang power ni Lord, ang kingdom ni Lord, pinaagi sa itong pagtuo. Amen. So atong i-remember, dili na to
madawat ang mga saad sa Ginoo sa ato ang mga emosyon. Atong madawat la ang mga saad sa Ginoo pinaagi sa tong pagtuon niya. Number 2, faith produces obedience. Faith produces obedience. So ayaw kalimot nga ang ebidensya sa tong pagtuo mao atong pagtuman sa pulong sa Ginoo. So bali mingon ka namo kay pagtuo pero wala man ka nagtuman, wala man ka nag-obey sa giingon sa pulong sa Ginoo. So muna nga kung gamay ra imong nibalan sa pulong sa Ginoo, gamay ra pud ang pagtubo sa imong pagtuo. But the more you know God, the more you know God's Word and understand the Word of God, the more obedience ato ang i-display sa pag-serve nato sa Ginoo. So, mo ni, no? Ang ebidensya sa tong pagtuo, mao ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Dili na to na ma-deny, bisag unsaon nato na og debate, bisag unsaon nato na bali-bali, di gina mangusab mga kailangan naagitay pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Again, ingon ang James 2:17. So you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Ingon ang pulong sa Ginoo, patay o useless itong pagtuo pag walay aksyon. So, ang action nga gidiskasan is about obedience, showing good works sa ato ang nadawat nga pagtuo, or atong nadawat nga kaluwasan, or atong nadawat nga mga saad ni Lord. We act according to what God has spoken sa atong kinabuhi. So makit-an gina kung unsa gingon ni Lord, mao na atong action. Diha ta mulihok. Diha makita ang ebidensya nga natay pagtuo sa atong pagtuman. Ingon ni Jesus Christ, John 14:15, if you love me, obey my commandments. So kung love na to ang Ginoo, naagyod ang pagtuman. Also atong example na sa Hebrews 11:8, no, si Abraham. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. Ingon, he went without knowing where he was going. Usahay, dili importante ang imo ang destination, ang pinaka-importante ang instruction sa Ginoo. Muna, dagan mga pangutana, kung mga lagad ko sa Ginoo, asa man ko padulong? Unsa man ako maangkon? Advance na po kay ta. Wala pa ganito nagtuman sa gingon sa sugo sa Ginoo. Gusto na ka makaabot sayang giandam sa imoa. Dili man na pwede. Obedience is the key para makaabot ta sa mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang ang pinakauna, ang pinaka-importante, ang instruction gid sa Ginoo. Ang biblical nga faith is naagi siya obedience. Atong inumduman si Noah nagbuhat og arka, first time pa niyang buhaton. Wala sa experience. Pero naa siya instruction gikan sa Word of God. Ug tungod sa ilang obedience na human niya ang sugo sa Ginoo nga magbuhat siya og arka. Naluwas pa siya, yang asawa, yang mga anak, o ang mga hayop, nagisugo sa Ginoo nga ngay ipasakay sa arka. Kaya mga tao, di mo tuo, nangamatay silang tanan. So our faith in God is very important. It talks about life and death. It talks about growth, maturity, and usefulness in God's kingdom. Pag wala ganita na, atong pagtuo, wala pa kayo ni grow. So muna nga, everyone, I challenge you, we need to grow our faith.
Sometimes, dagan na kitag nadunggan nga mga teaching, mga lessons, mga pastors. Pero ang kulang lagi nato, obedience. Ignim tapat. Ang kulang lagi nimo, obedience sa sugo sa Ginoo. Pikas, igna. Ang kulang lagi nimo, obedience sa sugo sa Ginoo. I speak today, this is for you who are willing to obey. This is for everyone nga gapadayon kag obey sa Ginoo. It seems hard, difficult, but I speak that promotion will come sa imong work, sa imong family, sa imong business, sa imong pag-eskwela. I declare in the name of Jesus, promotion will be activated sa imong kinabuhi because you chose obedience, not convenience. Most of the time, ang atong pag-obey sa Ginoo dili convenience. Maka-experience ka og mga uncomfortable nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Why? Because for us to grow, first, we need to experience uncomfortable nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Some of us today, atong mga experiences, uncomfortable kaayo. But I believe God is changing. God is promoting your faith. God is changing your life. Amen. God is calling us to obey the Lord. Even it feels like it's uncomfortable. Diya magsugod para ma-form ang atong obedience sa Ginoo. Ipaagi kita og mga uncomfortable nga mga sitwasyon. Amen? So I decree and declare promotion will come to those who obey the commands of God. Itong palakpakan ng Ginoo. Number 3, faith overcomes fear and limitations. Ang ato ang pagtuo mupildi sa kahadlok o sa mga limitasyon sa atong kinabuhi. Atong i-remember, ang atong pagtuo nakafocus sa Dios. Atong kahadlok nakafocus sa mga problema. So try to evaluate atong life karon. Asa man ka nakafocus? Whenever ni mga challenge, whenever ni mga hardships sa imong kinabuhi, ni mga struggles sa imong kinabuhi, sa imong work, sa imong family, sa ministry, amo ka nakafocus sa problems or sa Dios. Again, ang atong pagtuo nakafocus sa Ginoo. Pero ang atong kahadlok nakafocus sa mga problema. Kung nakafocus ka sa Ginoo, it means na ay mga possibilities, na ay mga solution i-provide si Lord. Pero nakafocus gani ka sa kahadlok, nakafocus gani ka sa problema, sirado na ang imong mindset, sirado imong heart. Dili ka maka-receive og new revelation sa Word of God. Dili ka makaabot sa level of understanding na si Lord mulihok sa imong kinabuhi. Powerfully, miraculously mulihok sa Lord sa imong life. And that's why I speak today nga ang atong pagtuo naka-fix gyud sa karakter sa Ginoo. Ayaw sa imong mga limitation. Ayaw sa imong mga problems. Diha pa lang daan. Pag atong mindset nakafocus sa mga problema, dili ma-fix o dili maka-provide og solusyon ang Ginoo. Kaya na may solusyon si Lord, na yung Word of God, na yung mga saan niya, na yung power, na yung presence. Pero dili makatabang kung atong mind pa lang daan, limitado na. So I declare nga imong faith mas greater pa sa mga limitation nga naa nimo. In your mind, faith must become powerful. Nga diha sa imong mind, imong thinking, I am an overcomer. I am a warrior in God's kingdom. I am not a warrior. I am a worshiper. I am a warrior. I am a prayerful Christian. I believe in the power of God in my life. So, the power of faith, the moment you confess your faith, the promise of God will be activated. Amen.
So, kailangan i-confess na nimo. Because ng mga tao sa atong ginaistorya, mao ni, kapoy na ko, gilaay ko, gubot pa sa kong kinabuhi. We are not speaking solution, but we are speaking our limitation. What if today, mo declare na ka, Lord, I believe you can provide solutions sa akong condition karon. In the name of Jesus, Lord, naitabang gikan nimo. I trust in your ways. I trust in your character. The moment imong i-confess, imong i-declare ang imong pagtuo according sa God's word na mga saad sa Ginoo sa imong kinabuhi mo activate na siya. Una ang imong mind, ang imong heart sa mga saad sa Ginoo. For us to overcome every limitation, we need to put our faith in the promises of God. Amen. Confess the promises of God by faith sa imong kinabuhi. Kaya sa lahat atong gina-confess ang atong mga limitation, atong kahadlok, atong ginaistorya. Kapoy na ko, walay solusyon, maulang yapon, walay kausaban, ang among sitwasyon. Ang atong gina-discuss, atong gina-confess, atong mga kahadlok, what if mainani ko, mainani mi, mausa na lang kami, what will happen to us? Today, try to decide. Imo ang i-confess, imong i-declare ang mga saad sa Ginoo. Lord, ingon imong saad, Lord, nga dili nimo kami pasagdan. Hebrews 13, verse 5, I will never leave you, I will never forsake you, I will never abandon you. I am contented because of God. So makita na nimo, no, ma-change imong mindset, ma-change imong heart. Why? Because kalit lang kayo imong gi-speak. Because our words has power. Na life, na death, ani. Maka-encourage or maka-discourage ang mga words na to. So we overcome limitations and our fear through speaking our faith and declaring the words of God into existence. Atong i-declare ba nga, Lord, naa ka. Lord, masulbad niyo, makatrabaho gid ko. Makatigom jud ko, Lord, makanegosyo jud ko, Lord. I believe in the name of Jesus. No? So tagaan taga sa Ginoo wisdom, magtigom ta para maka-build tag business. Magtrabaho tagtarong para ma-promote ta, tabangan ta sa Ginoo. Amen? So inana ang declaration nato. Wrong nga declaration kanang nga complain, imong ginestorya, imong mga kahadlok, imong ginestorya, imong mga limitation, maon lang yapon ka, maon lang yapon ka. Wala nimo nakit-an na mga saad sa Ginoo, nakapokus lang yapon ka sa mga problems, lisod kayo na. Dili mo activate ang mga saad ni Lord sa mga tao nga negative ug utok, sa mga tao nga negative ug kasing-kasing, sa mga tao nga puros na lang mga problema ilang nakit-an. I speak nga imong faith, makit-an nimo mga saad sa Ginoo. Dili ang mga problema nimo. Amen. Makit-an nimo ang solusyon ni Lord sa imong life. Amen ba? Isaiah 41 verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Grabe kang ingon sa Ginoo ba? Ingon si Lord, ako mag-uban nimo, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Lig-onon ti ka, og tabangan ti ka. Ako magkupot sa imo, og tagahan ti kadaugan. Grabe nga saad. Kana palang daan. Si Lord ba, ingon si Lord, tabangan ti ka. Even God Himself, He is speaking to us. The way siya mag-speak si Lord sa tong kinabuhi, He is providing a solution for us. Ingon siya, do not be afraid. Solution mo na, hadlo kay ka, na solution nimo. Ayaw kahadlok sa imo sa imo ang pag-obey, sa imong pagtuo, sa pulong sa Ginoo, sa pag-serve nimo kay Lord. Ayaw kahadlok sa imong sitwasyon karon, no matter how hard. Gipilit nimo nga motuo, mo-obey ka sugo ni Lord. Ayaw kahadlok. As long as para nasa Ginoo, do it. As long as nakabalaw ka nga,
Gika na sa Word of God. Do it. Ayaw kahadlok ana. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear. Hinumdumi na ang kahadlok dili gikan sa Ginoo. Unsa man yang gihatag? But of power, love, and self-discipline. Mao na ang gihatag sa Ginoo, power, love, and self-discipline. Mao na nga kung saan ma-overcome na ko ang fear, saan ako ma-overcome na ko ang limitations, need kag self-discipline, need kag power sa Ginoo, need kag love gikan sa Ginoo. Amen. No, that moment ato nang ma-overcome. Amen ba? Kaya today, focus sa mga saad ni Lord. Focus sa gingon sa Ginoo. Focus sa mga solusyon ng gingon sa Ginoo. Unsa may gingon sa Ginoo? The moment nag-ampo ang mga Israelites, ingon ng Bible, iyang gipadala iyang pulong para na kaayuhan, na milagro, na may tabo silang kinabuhi. Do you believe the Word of God? Imo bang gituuhan gid ang pulong sa Ginoo? And do you believe God Himself, His character? Ang kinaiya sa Ginoo nga dili bakakon, ang kinaiya sa Ginoo nga masaligan, loyal, faithful, matinumanon ang Ginoo sa mga saad. Ang problema nato dili kay dako kaayo murag mga giant ang atong giatubang. Dili. Ang tinuod nga problema nato kay gamay ra kaayo ang atong panlantaw sa Ginoo. Limitado atong panlantaw. Limitado atong understanding kinsa gid ang Dios sa atong kinabuhi. Munang dili kayo makasulbad si Lord sa atong mga sitwasyon nga grabe murag mga giants sa makindang yatubang. Ngano man, gamay ra man kaya ato ang pananaw sa Ginoo. But today I pray nga mas greater, mas powerful ang imo ang faith sa Ginoo. Try to see the big picture nga giingon sa mga saad sa Ginoo. Naa sa iyang pulong. Kaya remember si David, iyang gipildi si Goliath. Why? Dili na kailangan i-discover ni David kinsa iyang kontra. Iya lang i-discover kinsa ang Ginoo iyang nasabtan nang gingon siya. David never talk about Goliath. Wala na gi-magnify si Goliath. Wala na kabalo man si David nga giant na gid si Goliath. Pero wala na gi-magnify ba, wala na gipadako pag-ayo, wala na. Ingon siya, ang Dios nga nagbuhat sa langit, ang Dios nga nag-uban nako, mo pildi nimo. Meaning, ang iyaang perspective sa Dios dako kay ang Dios iyang kinabuhi. Kung inala tong perspective nga dako ang Dios atong kinabuhi, kaya nato ma-overcome ang mga kahadlok o mga limitations sa atong kinabuhi. Dako ang Dios, nag-uban ng Dios, di ko mahadlok, ako niyong buhaton, nag-uban ng Ginoo nako. Siya maghaton ako kaligon, kadasig, I can do it. Kaya nako ni. I am a leader. I am a disciple of Jesus Christ. Amen. I am a covenant person. Nag-uban si Lord nako. Ilaban ako ni, ubanan ko niya. So inana. Amen ba? Ingnem tapat, ubanan ka sa Ginoo. Atong i-declare sa atong mouth, be Lord, you are powerful, you are greater than my limitations and every fear I experience in my life. Atong i-declare, Lord, you are greater, you are powerful. In the name of Jesus. Amen. Ikaapat, panglas, faith activates God's power. Mark 9:23. What do you mean if I can? Jesus asked. Anything is possible if a person believes. Tanan pwede buhaton sa Ginoo, posible mahitabo ang tanan kung ang tao nalipagtuo. Mateo 17:20. You don't have enough faith, Jesus told them. I tell you the truth, if you have faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. And it would move. Nothing would be impossible
Walay imposible gyapon sa mga tao nga nay pagtuo. Bahala pag unsa kadako ang ilang yatubang mga problems nga murag nag mountain usahay. Ingon si Lord maka-declare ka, makasugo ka ikaw. Problema nga murag na kag mountain ha. Balin dali nga dapit. Pwede sa mo bahalin nga naman inana imong pagtuo sa Ginoo. Makakuman ka, meaning maka-speak ka, maka-declare ka. Mo ni nga word atong gi-discuss ganina. Makaingon ka problema, dita ka ngay problemahon, ang Dios makahatag og solusyon ani. Amen. God can provide my needs. Madawat lagi ko sa trabaho. So inana, you can command every mountains nga imong gitubang karon, makakuman ka. Lord, in the name of Jesus, kani nga mountain, Lord, ba ako ning ikuman, Lord, nga ay malabay sa ani nga dapit. Kani nga mountain, Lord, akong ikuman nga naay solusyon ani karon in the name of Jesus Christ. Amen. Inana atong pagtuo. Dili sa limitado. Kung dili nakabase sa power sa Ginoo. Mark 5:34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace, your suffering is over. Ingon si Jesus sa babae, Daughter, your faith has made you well. Imong pagtuo, maoy nakaayo nimo. So, makaingon ta nga, activated buhi kayo ang power sa Dios sa mga tao nga nay pagtuo niya. Amen. I pray, I command, and I declare karon diha sa imong heart, sa imong mind, I declare nga na kay pagtuo sa buhaton sa Ginoo sa imong life. In the name of Jesus Christ. Amen. Atong i-remember nga atong pagtuo, maora ang makapalihok sa gahom sa Ginoo. Karong buntag atong encouragement tanan, whatever imong condition karon, pilia ang imong pagtuo sa Ginoo. Gamiton ka sa Ginoo. Saligi ang pamaagi sa Ginoo. Kung nag-ampo ka, nakabantay ka, murag lahi man ang tubag ana. Saligi ang pamaagi sa Ginoo. Amen. Pwede ba ta manindog karong buntag? Praise God. Let us pray today nga mag-function ang atong pagtuo sa Ginoo. Pwede ba nga mosalig ta sa Ginoo? Atong tuuan ang gahom sa Ginoo. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsalik. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang, O Diyos,
Lord, salamat in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Naay kadaugan kung kami na pagtuon nimo. Naay solusyon sa mga tao nga naay pagtuon nimo. Naay milagro available imong power mo activate. Lord, kung nami pagtuo sa imo. God, I pray today nga Lord ang imong pulong, imong kinaiya kung kinsa ka o Dios ang mga sugo nimo Lord. The more kami mo rely, the more kami maka-learn nga mo surrender sa mga sugo nimo ug mutuman kami Lord sa imo mga giingon sa mga sugo nimo. Lord, thank you in the name of Jesus. Nga Lord, mag-function ang among pagtuo Lord kay ang pagtuo namo diha ra Lord, umulihok ang sistema sa imong kingdom. Lord, in the name of Jesus, I pray and declare mas greater, mas powerful among faith kaysa fear, kaysa mga limitation namo. Today we confess, Lord God, there will be miracles. There will be solutions, Lord. There will be breakthrough in the name of Jesus. Greater things are still coming as we believe and obey the words of God. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Atong palakpakan ng Ginoo. Makapanglingkod ta. And so reminder everyone sa atong giving today, no? We remind everyone that we believe the power of tithes and offering. Atong gi-allow ang Ginoo nga mo speak sa tuwa, ang i-bless po niya atong finances, atong giving, tithes and offering. Salamat sa Ginoo karong buntag. Walay pinugsanay, no, unsang gibutang ni Lord sa imong heart, atong ihatag, atong ibalik sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ingon ang Bible, 2 Corinthians 9:7, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. And God will supply, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Ingon si Lord, yung pulong, ayaw hatag kung imong na-feel nga gipugos ka or na-pressure ka. Hatag nga malipayon kung unsa ang naasi mong kasing-kasing, give it back to the Lord. Amen. Mag-ampo ta, manindog ta. Lord, salamat aning opportunity, Lord, nga amo ang ma-recognize ug ma-understand nga ikaw ang source sa panalangin sa among kinabuhi, usog, may panlawas, ideas. Lord, imo ang tanan, walay amoa. Mga stewards lang kami, Lord. Imo lang kaming gipialan sa trabaho, negosyo, Lord, even sa among family. Imo kaming gipialan sa among finances, and today Lord among gi-honor, among giila nga ikaw tagiya aning tanan, among gibalik ang alang kanimo Lord nga imong sugo. O Ginoong Dios, ikaw mag-bless ingon imong saad, imong panalanginan ang generous na giver Lord. Those who give joyfully, cheerfully, imong panalanginan. Bless us Lord God, prosper us spiritually, financially. Among trabaho, negosyo, pag-eskwela, o Lord, ang good health imong ihatag namo. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. It's time to give. Let us give our tithes and our offering to the Lord. Matinudano sa paghatag sa ikanapulong mga halal, buhatong takinig, buhatong takinig. Hatag ang paghahatagan, sekreto kini sa panalangin, umaukli ang tampuan ng sa
Praise God. Ato mga announcement. Ayaw kalimot, padayon, joyfully sa pag-serve kay Lord. Study the Word of God. Appeal sa ato ang mga cell group or life group every week. Kauban ng inyong leader, kanang nag-invite ninyo, kanang nagtudlo ninyo, inyo ng leader, gibutang na sa Ginoo, igamit na sa Ginoo para magtudlo na tong tanan, para mo-grow, mag-mature ang atong pagtuo sa Ginoo. O kayaw kalimot, no, make a decision nga mo join ta sa ato ang Encounter with God retreat this coming November. Pero desire na ampo na karon, study na, appeal always sa schedule sa ato mga cell group o mga simbalay nato. Amen. Atong palagpakan na Ginoo. Thank you sa inyong pag-join karong buntag. Pwede ba ta manindog tanan ug mag-ampo ta? Heavenly Father, we thank you, Lord, nahuman among simbalay, pero wala pa ka nahuman sa pag-uban, pagpamuhat sa among mga kinabuhi. Ang saad nimo mahitabo sa among kinabuhi, Lord. We believe that you are with us since from the beginning, Lord. Ingon imong word, Ephesians 1:4, that God has chosen us and called us before the foundation of the world. Salamat ngayon mo namin gitawag ipili daan. Salamat nga kabalo kami maglakaw sa imong dalan, magtuman sa mga sugo nimo, Lord, og mosalig sa imong kinaiya nga walay pagkausap. Thank you for loving us. Thank you for calling us, Lord, back diha sa imong kingdom. Salamat, Lord, imo kaming gipasaylo ug gipagkuang among kinabuhi. The love of our Heavenly Father will reign into our hearts. We can release forgiveness. We can forgive people who hurt us. And may the grace and the mercy of Jesus Christ will be our strength every day, will empower us and encourage us to serve the Lord whatever situation we will encounter. And may the power, the anointing of the Holy Spirit will make us effective Christian, effective nga mga disciple, o effective nga mga leaders sa kingdom sa Ginoo. Mahimo tang kahayag, mahimo tang mga good example sa mga tao nga nagpalibot nato in our family and in our community. May the Lord use us for His glory. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. God bless everybody. See you sa ato ang next nga simbalay. Thank you everyone.